ang mali po ng ating struktura noon, yung promoter ng gobyerno sa nuclear technology at yung regulator ay nag-iisa, ENRI. Dati po may hiwalay po yan. May PAEC tayo dati. Kumbaga yung developer, siya rin ang regulator. Exactly, which is conflict of interest. Yes. Sa mata ng lahat ng international agency, correct. mali po yun. Dapat yung enforcer ng compliance hiwalay. Oo. Tapos, ang ahensyang yan, under sa department, dapat yan independent. No? So, fiscally independent, politically independent, right? Para hindi ma-pressure. So, yun po ang ating ginawa sa bagong batas when we created PhilAtom. Alright, yung bagong batas na ito, tinignan ko sa ASEAN, Vietnam, yung the first 5-6 na malalaki, Thailand, Cambodia, Indonesia, Singapore, Philippines. Sama na natin yung Myanmar, Laos, Cambodia. Nakita ko na yung mga batas nila ay patungkol sa research on nuclear energy, kung hindi man about safety. Ang pagkakaiba yata ng batas ninyo, maliban sa safety, maliban sa research, pwede na siyang development, operation, and maintenance. In other words, kasama na yung Pwede siya mag-regulate. Pwede siya mag-regulate. Yes. So, all of these companies, eventually, kung magtatayo sila ng mga nuclear plant nila, they will need an independent regulator. Required po yan ng IAEA. Bakit ang taong bayan, ang mga Pilipino, ay dapat maging komportable sa batas na ito? Kasi, vis-a-vis nung nuclear, Bataan Nuclear Power Plant, yung proposal na buhayin ito, at sa pag-create pa ng ibang nuclear power plants. Kasi po ang ginagawa nitong batas is not to reinvent the wheel. In other words, magre-regulate po ang ating regulator ayon sa regulasyon ng vendor country of origin. Kung saan po nanggaling ang equipment, ang teknolohiya ng planta, kung ano ang sinasabi ng regulator doon sa bansang yon, yun po ang ating i-adapt. In the case of Bataan, we are talking of the USNRC, the gold standard of regulation in the world. Kasi lahat po ng safety halos nag-emanate po from the USNRC. Safety regulation sa buong mundo.